na basa, 21 to 23 more or less pagkatuyo na palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. At I was going to be 10,000, no? I don't remember the exact, it's 10,000. Meron tayong pinaplano tigsa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas na ito, ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, bababa lahat. Kaya medyo tumaas nung nakarang taon, pero ngayon medyo bumababa. Kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production, ay matatamaan ang ating mga farmer. Kaya yun ang aming binabantayan at tinitignan namin lahat ng mga farmer na nalugi dahil nga bumagsak ang presyo ng palay, ay bibigyan po natin ng tulong. At pinapabuti natin pati ang infrastruktura para sa mga sakahan. Sa DA, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, yung NIA, at DPWH, maglalagay pa tayo ng mga service canal kagaya rito na kumukuha ng tubig dito sa ating mga impounding, farm to market road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At kung nabanggit ko sa crop insurance, basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung listahan na hawak ng Department of Agriculture, qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para maisama doon sa crop insurance in case baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong tanim, ay merong crop insurance na may bibigay. So yan po ang mga patuloy na aming ginagawa. Itong farm to market bridges ay ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng 300 na tulay sa loob ng 4 na taon, yung farm to market bridge sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ang DA at pinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating bridge building program. Ito, nandyan na yung mga nandito na pinag-aaralan na rin ng Public Works ang pagsasagawa ng struktura ng mga slope protection para pagka malakas ang ulan o pati pagkadindol ay hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una, dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba, ngunit ang kayong mga magsasaka ay talagang
ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo tinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin ng malaki ang pag-import ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po at nasisiyahan ako na makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagrereklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pasasalamatan natin ang Public Works at saka lalo na silang lead agency dito ang NIA. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain at hindi na mag-aalala sa mga darating na sakuna. Minsan nahihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin. Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa. Napakahirap. Dapat kilalanin ang sakripisyo ninyo dahil nung governor ako sa Ilocos Norte, nakita ko yung buhay ng Manalo, napakahirap. Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang kita ng ating mas maganda naman ang hanap buhay. Lahat kayo may pamilya, lahat kayo may magpapaaral ng bata. Kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer. Dahil pagka nalugi yung farmer, ibig sabihin, kayo nagtatanim, kayo umaani, kayo pang gugutumin. Ay hindi naman tama yun. Kaya ayusin natin po lahat yan. Kaya ako yung magpapasalamat sa inyo lahat at alalahanin niyo po, hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet. Dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo, mabubuo natin at magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay. Maraming